Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Alisa. Tubong Kapis. Nais kong ibahagi sa inyo ang aking karanasan na nangyari taong 2008 dito rin mismo sa aming bayan. Simulan ko na ang aking kwento. Dahil sa hirap ng buhay at walang pagkakakitaan sa aming probinsya, napilitan kaming mag-asawa na magtungo sa Capiz. May kilala ako na kailangan niya ng caretaker sa kanilang bahay. At ang aking asawa naman ay inalukan ng trabahong construction ng asawa ng aking kakilala. Bumiyahe kami ng mga 8:00 ng umaga. Pagdating namin sa bayan, sinalubong kami ng aking kakilala at sumakay sa kanilang sasakyan para ihatid kami sa bahay nito. Nang naroon na, itinuro lang sa akin ang mga dapat gawin at nagpaalam na dahil sa susunod na araw na ang flight nila. Mukhang magiging maayos tayo dito, Rudy. Kompleto na sa gamit. At wala na tayong poproblemahin sa kuryente at tubig dahil sagot na nila. Nagpaalam ang aking asawa na pupunta muna daw sa kanyang amo sa di kalayuan rito. Bali malaking bahay ang tatrabahuin nila. Naiwan ako doon. Lumabas muna ako ng bahay at tinignan ang paligid. Dumaan ang isang matandang babae na maraming puti ang buhok. Tumingin siya sa akin at ngumiti. Ngumiti din ako. Pabalik dito. Hanggang sa napagpasyahan kong pumasok na at magpahinga. Hindi ko na malaya na nakatulog ako at nagising ako ng 6:00 ng gabi. Naroon na ang aking asawa na nagluluto. Bukas na daw siya magsisimula sa trabaho. Ayos ka lang ba rito kahit mag-isa ka lang? Tanong niya. Sinabi ko naman na ayos lang ako roon. May TV naman at saka pwede akong mag-ganchilyo kapag walang ginagawa. Tumango na lamang ang aking asawa. Pagkatapos naming kumain, napagpasya na naming matulog. Pero bago iyon, nagsabit muna ako ng mga bawang sa pinto at mga bintana. Nagsaboy rin ako ng asin sa paligid. Ibinalagtad ko ang walis at inilagay iyon sa tabi ng pinto. Anong ginagawa mo? Wala namang aswang dito Tanong ni Rode. Merong aswang dito. Ayaw mo lang kasi maniwala. Kahit saan meron. Mas maganda na iyong laging handa. Maniwala ka man o hindi, wala namang mawawala kung gagawin natin, diba? Sabi ko naman. Hindi na nagkomento pa ang aking asawa at niyaya na lamang ako na matulog na. Kinabukasan, maagang umalis si Rode. Samantalang ako naman, naglinis ng bahay at naglaba ako ng mga bedsheet at kortina. Habang nagsasampay ako, dumaan ulit ang matandang nakita ko kahapon at tumingin sa akin at muling ngumiti. Parang may naramdaman akong kakaiba sa kanya, Sir Casper, at madagdag ko rin. Isa palang manggagamot ang aking lola. Itinuro niya sa akin kung paano pagkaramdaman ng isang tao kung siya ba ay mapagkakatiwalaan. Hello, Ineng. Bago ka rito? Tanong ng matanda. Kinabahan ako pero nilakasan ko ang aking loob. Mag-isa lang ako at wala akong dalang pangontra. Hindi ko na siya nilapitan at sakto naman dahil nakasara naman ang gate. Opo, Lola. Kayo po. Matagal na kayo rito? Tanong ko naman. Tumango lamang siya at ngumiti. Nagpakilala siya bilang pangalang Mercedes. Gusto niyang pumasok pero sinabi ko na nasa asawa ko ang susi. Dahil ayaw niya na lumalabas ako. Kaya wala siyang nagawa kundi ang umalis na lamang. Kinahaponan pagkarating ng aking asawa, sinabihan ko siya na maging maingat sa matanda na nasa kabila. Dahil pagkaramdam ko ay may iba sa kanya. Lisa, huwag ka namang masyadong praning, okay? Hindi nakakabuti yan sa'yo. Napailing na lang ako. Nang gabing iyon ay hindi ako makatulog. Hanggang sa walang ano-ano ay may narinig akong kalusko sa gilid ng bahay. Napatingin ako sa aking asawa na mahimbing na natutulog.
Kinuha ko sa ilalim ng kama ang isang patalim na gawa sa tanso. Bago ako pumunta rito sa kapis, dala ko ang mga gamit ni Lola na ibang mga pangontra na nung mga panahong iyon ay hindi ko pa nalabas sa bag ko. Dahan-dahan akong nagtungo sa bintana para silipin kung mayroong tao roon. Hanggang sa may nakita akong buhok na kulay puti. "Anong tinitignan mo dyan?" Biglang tanong naman ni Rode. "May aswang. May naririnig akong kumakaluskos," sagot ko. Sa halip na titignan niya, ay pinagalitan ako ni Rode. Dahil kung ano-ano na naman daw ang napapansin ko. Baka hayop lang iyon na gumagala roon. Hinayaan lang niya ako. Ako naman ay lumabas ng silid at pinakaramdaman ng paligid. Napatingin ako sa may bintana nang may makita akong dumaan. Nagmamadali kong binuksan ang pinto pero wala akong nakita. "Lumabas ka, aswang!" sigaw ko. Ngunit walang lumabas. Napalingon ako sa pinto nang tawagin ako ni Rode. Sinabi ko sa kanya na mukhang delikado ang paninirahan namin doon. Napailing na lang si Rode at saka inakbayan ako patungong kwarto. Huwag daw akong masyadong nag-iisip ng negatibo. "Rode, kailan mo ba ako paniniwalaan? Hindi ako nagsisinungaling." Natulog na lang ako na nagtatampo sa kanya. Naiinis ako. Siya ang asawa ko pero hindi niya ako pinapaniwalaan. Pag-gising ko ay may nakahanda ng almusal at nag-usap na naman kami tungkol sa aswang. At ang sabi naman niya sa akin, hindi naman daw sa hindi siya naniniwala. Hanggat walang nananakit sa amin, wala kaming dapat na ikatakot. Pinabaunan ko na lang siya ng bawang, asin at ibang pangontra. Kinuha na lang niya iyon para wala na kaming dapat pagtalunan. Nang maihatid ko si Mr. sa labas ng gate, sakto naman na dumaan ang matanda na may hawak na mangkok. "Anak, nagluto ako ng paksiw. Naisip kitang bigyan para may ulam ka. Ibalik mo na lang iyong mangkok mamaya." Ngumiti ako sa matanda at kahit labag sa loob ko, kinuha ko pa rin iyon dahil ayaw kong mapahiya iyong matanda. Pagkapasok ko sa loob ng bahay, nagtungo ako sa kusina at kumuha kaagad na kalamansi. Naturo naman sa akin ng lolo. Ipinata ko iyon sa pagkain hanggang sa unti-unti iyong nagbago. Iyong paksiw, parang unti-unting naging laman na nabubulok. Gusto kong ipakita noon sa asawa ko, pero alam kong hindi siya maniniwala. Ang tanong ko lang noon, sino ang nabiktima ng matanda? Hindi ako mapakali sa bahay, kinakabahan ako masyado. Hanggang sa hindi ko na malaya na mga oras, dumating muli ang aking asawa. Doon na nasagot ang tanong sa aking isipan. Ibinalita niya na nawawala daw ang anak na lalaki na katrabaho niya kahapon pa. Sinabi na nila sa pulisya pero hanggang ngayon ay hindi pa rin nakikita. Kinuha ko ang plastik kung saan naroon ang laman ng tao. Ipinakita ko iyon kay Rode. "Ito yung paksiw na ibinigay sa akin ng matanda sa kabila. Pinatakan ko ng kalamansi at iyan ang kinalabasan." Inamoy niya iyon at napatakip ng ilong nang maamoy kung gaano yon kalansa. Napatitig sa akin si Rode. Hindi akalain ng mga natuklasan. Tinanong niya kung ano ang gagawin namin ngayon. Sinabi ko na kailangan namin siyang i-set up. Kailangan may saksi liban sa amin. "Sa tingin mo ba na agad-agad natin siyang hulihin?" Nag-aalalang tanong ko. Umiiling si Rode. Hindi daw magandang plano iyon. Pwede kaming baliktarin ng matanda. Kailangan may saksi sa ginagawa ng matanda. "So, sa papaanong paraan?" tanong ko. "Papuntahin ko dito si Kanor para yayaing mag-inuman. Ikaw naman, ibalik mo ito sa matanda mamaya at sabihin na nagustuhan natin ang kanyang luto."
Ikaw nang balang gumawa o magsabi na magpapaluto ko ng ganon dahil may bisita tayo. Sumang-ayon ako sa sinabi ni Rode. Para mabigyan na daw ng hostesya ang pagkawala ng bata at hindi na makapambiktima pa ang matanda. Magandang plano ang naisip ng aking asawa. Kinabukasan, bago ako maglinis ng bakuran, nagtungo ako sa bahay ng matanda para iabot ang kanyang mangkok. "Oy, iha, ikaw pala. May sasabihin ka ba?" Tanong ng matanda. Napatingin siya sa dala kong mangkok at ngumiti. Kung hindi ko lang alam ang plano niya, baka iisipin ko na ngumiti siya dahil naubos namin ang luto niya. "Isusuli ko lang po sana itong mangkok, Lola. Sobrang sarap po ng paksiw. Kung pwede po sana ay magpaluto kami mamayang hapon. Darating po kasi ang kaibigan ng aking asawa at dito sila maghahapunan. Magbibigyan na lang po ako ng isda." "Nako, hindi na. Ako na ang bahala. Bumili ako ng isda kanina. Sakto, kasi isda talaga ang paborito ko." Ngumiti ako at nagpasalamat sa kanya. Umalis ako na mabilis ang tibok ng aking puso. Sa maghapon na iyon, ay inabala ko ang aking sarili sa mga gawaing bahay at nagluto na rin ng ibang pagkain. Inihanda ko rin ang kalamansi na gagamitin mamaya. Bandang hapon, dumating na ang bisita ni Rode. Binati ko ito. Naupo kami sa sala. Mig, may kapitbahay kami. Isa siyang aswang at tiyak na may kinalaban siya sa pagkawala ng anak ng katrabaho natin. Napatunayan na namin pero kailangan pa rin namin ng kasama para maging saksi na hindi kami nag-iimbento ng mga salita. Paliwanag ng aking asawa. Sumang-ayon naman si Kanor hanggang sa biglang may kumatok sa pinto. Nagpaalam ako na ako nang magbubukas. Natigilan ako nang makita ang matanda na may hawak na mangkok. "Lola, pasok kayo," paanyaya ko. Pumasok naman ang matanda. Ipinakilala ko siya kay Kanor. "Ito na pala ang ipinalutong paksiw ni. Sana magustuhan ninyo." Nakangiting sabi ng matanda. Inilapag niya ang mangkok sa mesa. Nagpasalamat kami rito at inihatid ko siya sa labas. Bago siya tuluyang umalis, tinanong niya ako kung may nararamdaman daw ba ako na kakaiba o ano. Ang sabi ko naman ay wala pa. "Sa mga susunod na araw, tiyak may mararamdaman kang kakaiba sa katawan mo at tiyak na magugustuhan mo. Basta ito ang tandaan mo, kakampi mo na ako." Makahulog ang sabi ng matanda. Ngumiti na lamang ako pero kinilabutan sa kanyang mga sinabi. Pumasok ako sa loob. Mukhang napansin ng aking asawa na balisa ako. "Ayos ka lang?" Nag-aalalang tanong ni Rode. Sinabi ko sa kanya ang mga sinabi ng matanda. Kailangan ng matapos ito. Kinuha ko ang kalamansi sa loob ng bahay at sa harap mismo ni Kanor, pinatagan ko iyon. Halos matumba sa upuan ito. At ako ay bahagyang napaatras nang makitang pagbagong anyo ng isda. Naging isang laman ito ng tao. Napakabaho ng amoy. Parang nabubulok na bangkay ang amoy niyan. "Nakakadiri!" Sigaw ko. Natigilan kami nang biglang may kumalabog sa pinto. Napakalakas niyon. At pilit na sinira ang pinto. Mabilis na kumilo sina Kanor at Rode. Hinila nila ang mesa at inaharang iyon sa pinto. Ako naman ay itinabi ang mangkok para maging ebidensya. Napamura ang aking asawa at si Kanor. "Mukhang balak tayong salakay ng aswang." "Kukunin ko ang mga armas natin sa loob," sabi ko. Kinuha ko ang buntot bagi at tansong bunyal at ibinigay iyon sa asawa ko. Naghanap sila ng timing para buksan ang pinto. Ako naman ay nagsabi ng asin sa paligid ng bahay.
Kumuha ako ng armas ko at inihanda ko ang aking sarili. Binuksan na nila Rudy ang pinto. Nanginig ako nang makita ang itsura ng matanda. Napakalaking aso na may mapupulang mga mata. Matutulis din ang kanyang mga ngipin at kuko. Naglalaway ang kanyang bibig. "Ano bang naging kasalanan namin para gawin mo kami ng masama?" Sigaw ko. Umaalulong siya. Dahil sa ginawa niya, nagising ang mga tao at pumunta sa lugar namin. Isinigaw nila na may aswang. Nagkanya-kanya sila ng alis. Mabilis na sumugod ang aswang sa amin at kaagad naman itong pinatamaan ng aking asawa ng buntot pagi. Lumapit naman si Kanor at akmang patatamaan ng tansong punyal. Mabilis itong nakailag at tinamaan sa likod si Kanor, kaya tumilapon siya sa lupa. Lumapit ang aking asawa. Sabay hataw ng buntot pagi sa aswang, dahilan para umalulong ito ng malakas. Nilapitan ko naman si Kanor at tinulungan na makatayo. Sakto na dumating ang mga tao at kaagad na pinalibutan ang nasabing mabangis na aswang. "Sumuko ka na, aswang. Napapalibutan ka na namin." Sigaw ng aking asawa. Pinaupo ko sa likod si Kanor. Pero imbis na makinig ang aswang, sumugod siya sa mga tao. Kaya naman pinaghahampas siya hanggang sa hindi na siya makatayo. Pumagitna na ang aking asawa. "Tama na. Hayaan natin ang hustisya ang humusga." Hanggang sa bigla na lamang nagbago ng anyo ang matanda. Tinanong siya ni Rudy kung siya ba ang dahilan ng pagkawala ng lalaking anak ng katrabaho niya. Itinutok ni Rudy ang tansong punyal rito. Walang nagawang matanda kundi ang magsabi ng totoo. "Oo, ako ang may gawa niyon. Pinatay ko para may maibigay ako at mahawa ang mag-asawa at maikalat ang lahi ko rito sa lugar ninyo." Sagot ng matandang aswang. Ilang sandali lang dumating na ang mga barangay tanod at pinusasa ng matanda. Nagpasalamat sa akin ang mga tao dahil kung hindi ako naging matalino, baka marami pa ang mabiktima ng matandang aswang. Nabigyan din ng hustisya ang pagkawala ng bata. Masakit man sa mga nawalan, ganun talaga, kailangang magpatuloy sa buhay. Dahil sa mga nangyari, naging maingat ang mga tao sa kung sino ang papapasukin sa baryo. Naging maingat na rin kami sa mga pagkain na kinakain namin. Bago namin kainin, nilalagyan muna ng kalamansi. Lumipas sa mga araw at linggo na naging maayos ang baryo. Itinigil na namin ang paglalagay ng kalamansi. Ang natutunan ko sa naging karanasan kong ito ay huwag basta-basta magtitiwala. Akala natin mabuti ang layunin nila sa atin, pero hindi pala. Kailangan natin protektahan ang sarili natin at maging mapagmatsyag. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Maraming salamat, Sir Casper. Kung isa man sa mga kwento ko ang maibahagi ninyo sa inyong channel. Mag-ingat kayo palagi at God bless.